Isang Chinong dinampot sa NAIA ang may modus na ayon mismo sa Bureau of Immigration, mala Alice Guo. Nameke raw siya ng mga dokumento para palabasing Pilipino siya. Nakakuha siya ng Pinoy passport, nakapagnegosyo at isa rin umanong honorary consul. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi na nakapalagpa ang negosyanteng Chinese na ito matapos arestuhin ang pinagsanib na puwersa ng Intelligence Service ng AFP at ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3 matapos lumapag mula Hong Kong kahapon. He was using a Philippine passport at yun po ang ginagamit niyang identity for the past few years. Nakita po ng ating mga immigration officers na subject siya ng isang mission order at ng isang investigation po for allegedly using falsified documents para makuha po itong kanyang Philippine documents po or Philippine identity. Dati na rin sinampahan ng kaparehong kaso ang Chinese national ilang taon na ang nakakaraan pero nadismiss ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang difference po dun sa kaso niya ngayon is that may nakita na po na Chinese name niya at Chinese identity niya at yun po ang nag-match doon sa records natin. Nag-match ang fingerprints ng inaresto sa fingerprints ng isang Chinese citizen na dating na may long-term visa at alien certificate registration identity card. Ipinakita ng isang source sa GMA Integrated News ang Philippine passport na ginagamit ng negosyanteng Chinese. Nakalagay dito ang ginagamit niyang pangalan sa Pilipinas. Dahil sa pagpapakilalang Pilipino, nakapagtayo siya ng mahigit 30 kumpanya sa bansa na may kinalaman sa pagmimina. Naging miyembro rin siya ng iba't ibang business at economic organizations. Ayon pa sa source, pinangalanan siyang honorary consul ng Lao People's Democratic Republic sa Davao City. Ito rin ang nakalagay sa website ng honorary consul ng Lao. Hanggang September 2024, may aktibidad pa siya bilang honorary consul. Tinawagan namin ang numero ng Lao Embassy sa Pilipinas at ang honorary consul ng Lao pero walang sumasagot sa aming tawag. Ito po parang very similar doon sa case ni former Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay nakikita namin as a major national security issue kasi nagagamit po yung mga Philippine documents and Philippine identities para makagawa po ng iba't ibang krimen dito po sa Pilipinas. Na-inquest ng Chinese national sa kasong paglabag sa immigration laws ng bansa at nakadetain sa BI detention facility sa Bikutan. Ina-expect po natin na may mga kakaharapin pa siyang local cases here in the Philippines. Sa amin po umaandar ang kanyang deportation case. Ngunit hindi po natin mai-implement yan hanggat hindi pa po natatapos ang mga local cases niya po dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Inireklamo sa NAPOLCOM ang dating hepe ng Special Operations Division ng PNP Highway Patrol Group. Mismong mga kabaro niya ang nag-akusa sa kanyang nakialam umano sa investigasyon sa isang manong kaibigan at nagpasuhol din umano. Nakatutok si Emil Sumangil. Dahil sa umano'y pakikialam sa isang kaso, inireklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM ng 5 niyang tauhan si Police Colonel Romel Casanova Estolano. Ang operasyong ito ng Highway Patrol Group Special Operations Division o HPG-SOD sa Parañaque noong June 13 ang pinakialaman umano ni Estolano na dati nilang hepe. Sinita ang SUV dahil sa mga nakakabit na mga pinagbabawal na sirena at blinker ng silipin. Nakitaan din ito ng mga baril, bala at pampasabog sa loob. Pero gusto umano ni Estolano na arborin ang kaso. Ibig sabihin, palampasin na ito. Nung malaman niya, kaibigan ko to, sabi niya. Kaibigan ko to, lagi itong nagbibigay sa akin doon pag nag-i-sponsor, sabi niya, doon sa 4A. Pinagalitan niya pa nga ako eh. Ipinakita rin ng mga pulis ang ilan sa mga ihahain nilang ebidensya. Gaya ng mga videong ito kung saan makikita ang umano'y pakikialam ni Estolano sa investigasyon. Pati ang video ng suspect na hindi nakakulong. At ang video ng pakikipag-inuman umano ng suspect sa opisina ng HPG. Kasama ang ilang mga pulis sa pangunguna ni Estolano. Pinapakakontak niya sa akin, maraming tumatawag. Ito si General ganito, kausapin mo. Ito si Mason ko, ganito, kausapin mo. Sir, pasensya na po, hindi ko po kausapin yan. Doon na lang po sa opisina. Tumanggap din umano si Estolano ng suhol mula sa hinuling motorista na umano'y nagkakahalaga ng 7 million pesos. Nung gabi po, nagkabigayan na ng pera. Padala pa siya nung gabi ng hot bibs na mga babae. Ngayon lang po kami nagkalakas ng loob para po sa aming profession po. Ang sinasampa namin dito dahil para mabawasan ang korap sa PNP na tulad ni Colonel Estolano. Grave misconduct
dishonesty and conduct unbecoming of a police officer ang inihain nilang reklamo laban kay Estolano. Yung pong kanilang complaint ay evaluate po ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS. After which, kung meron pong kailangan pa po mag-progress, papasugutin po yung si Colonel Estolano, i-evaluate huli ng IMIS. Kung feeling ho nila dapat po talagang tumuloy pa yung kaso, sila po maaari mag-file ng formal charge sa ating Legal Affairs Service. Nakipag-ugnayan sa GMA Integrated News si Colonel Estolano. Ayon sa kanya, sa NAPOLCOM na niya sasagutin ang reklamong inihain laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Wala na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Isang, pero perwisyong iniwan ito sa ilang lugar sa norte. Nahatak pa nitong habagat na siya nagpaulan sa iba pang lugar sa bansa. May epekto na rin ang isang low pressure area sa silangan ng bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tabok na daan, mga bata! Pinamamadali na ang mga residenteng iyan na tumawid sa ilog sa Cagayan de Oro City. Sa gitna ng mabilis na pagtaas ng tubig sa Bigaan River. Matapos ang ilang sandali, inabutan ng tubig ang pansamantalang tulay na ginawa roon dahil sa itinatayong flood control project. Ang lalaking ito humabol pa sa pagtawid. Pinasok na rin ng tubig ang mga bahay sa tabing ilog. Ayon sa LGU, may naanod na bahay, taxi at motorsiklo sa mga pagbaha. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan. Wala ring residenteng inilikas dahil bumabari ng level ng tubig sa ilog. Sa Makilala, Cotabato, hirap makatsyempo ng tawid ang mga motoristang yan sa kalsadang nalubog dahil sa umapaw na tubig sa spillway. Maliit nila ang culvert sa daan kaya mabilis umapaw ang tubig tuwing umuulan. Umapaw na rin ang tubig sa spillway sa isang barangay sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat. Pinangangambahan ng mga residente ang pagbaha kung magtutuloy ang pagtaas ng tubig. Ang mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Mindanao ay dala ng habagat ayon sa Pag-asa. Pero ang nagpaulan sa Davao Oriental ay trough o buntot ng isang binabantayang low pressure area sa silangan ng bansa ayon din sa Pag-asa. Sa bayan ng Governor Generoso, mabilis na tumaas ang baha. Nagkumahog ang mga residente na lumikas. Sa ilang lugar, aabot sa hanggang baywang ang baha. Nagsagawa na ang MDRMO ng rescue operation sa mga apektadong residente. Nag-iwan naman ng ilang pinsala sa norte ang bagyong Isang. Sa Etiaga, Isabela, hinahanap pa ang isang babaeng hinihinalang nalunod sa ilog. Nahulog kasi roon ang sinasakyan nitong tricycle kahapon sa kasagsagan ng masamang panahon. Ligtas naman ang dalawang kasama niya na mangyari ang aksidente. Sa Santiago City, Isabela, hanggang gutter ang baha sa isang palengke. Bukod sa pag-ulan, nakadagdag pa sa pagbaha ang mga baradong kanal. Sa Lubuagan, Kalinga, ganyang kalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsada. Patuloy ang clearing operation. Sa Ariato, Nueva Vizcaya, isang lane lang ng Benguet, Nueva Vizcaya Road ang nadaraanan ng mga motorista dahil sa landslide. Sinimulan na ng mga otoridad ang clearing operations doon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Posible sa susunod na linggo ang dagdag presyo sa petrolyo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, asahan ang taas presyon 20 hanggang 40 sentimo sa kada litro ng diesel at 40 hanggang 60 sentimo sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakikitang dahilan ng muling taas presyo ang pagbaba ng oil stock sa Amerika dahil sa pagbuti ng refinery demand, pati ang patuloy na hidwaan ng Israel at Iran. Arestado ang isang rider sa Quezon City matapos niyang habulin ng patalim ang kapwa niya rider. Ayon sa mga pulis, nakainom ang suspect na inakalang binubuntutan daw siya. Nakatutok si Bea Penlac. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang magkasunod sa kalsada ang dalawang motorsiklong ito mula Pook Malinis papuntang Pook Libis sa Barangay UP Campus, Quezon City nitong gabi ng Martes. Maya-maya, ang rider na naka-green t-shirt tumigil sa gitna ng kalsada at bumaba ng motorsiklo. Hinarangan niya ang isa pang rider na naka-black t-shirt hanggang ang dalawa nagtalo at nagkapisikalan. Hindi na gaano nahagip sa CCTV ang away ng dalawa hanggang sa nakita ng tumatakbo ang rider na naka-black. Hinabol siya ng naka-green na rider na may hawak na palang patalim.
Pati ang ilang nakasalubong nilang residente, nagtakbuhan. Nakahingi ng tulong ang biktima sa barangay. Agad rumisponde ang mga otoridad at kalaunay nahuli ang 50 anyos na suspect na napag-alamang nakainom pala. Ayon sa pulisya, inakala umano ng suspect na binubuntutan siya ng biktima. According kay suspect, sinusundan daw siya. According sa victim, kinat siya nitong suspect at sinita na bakit na siya sinusundan. Nung nagkaroon sila ng palitan ng salitaan, ay siguro napikon siya, inunahan niya, sinuntok niya si victim. At hindi pa siya nakontento, binunutan pa niya ng kutsilyo. Hindi na-recover sa suspect ang patalim pero aminado siyang bit-bit ito habang hinahabol ang biktima. Yung sinasabi niyang patalim, ano yon, yung maliit na maliit lang na yun, pang sa mangga. Ay, na yun sa sa spark plug nga, pag naglilinis ako, nakalagay lang sa susian yon. Wala naman po akong intention sa kanya nun. Kasi ang akala ko po, kinakorsunado po ako eh. Nag-init ang ulo ko doon. Reklamong attempted homicide ang isinampa laban sa suspect na nakapiit sa Anonas Police Station. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Arestado sa Pampanga ang isang driver na suspect sa pagnanakaw ng minamaneho niyang truck. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang mapasok ng mga tauhan ng Highway Patrol Group ang staff house na ito sa Bacolod, Pampanga nitong Lunes, agad nilang tinungo ang kinaroroonan ng kanilang pakay na target. Ikaw ba si Ikaw ba to? Ikaw to? Tanong. Oh, ikaw ay inuhuli ng Highway Patrol Group. May kaso kang criminal case number 330047. Diba? New Anti-Carnapping Act. May karapatan kang manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang sasabihin mo pwedeng maging laban sa'yo, ha? Ayon sa HPG, naglabas ng warrant ang korte laban sa suspect nang ireklamo siya ng dati nitong pinagkatrabahuhan. The subject of this operation ay isa pong nagnakaw po ng truck na kanila pong pinagmamaneho. Siya nga po ay naharap po sa kaso po ng RA 10883 or yung tinatawag po natin New Anti-Carnapping Law. Taong 2022 pa raw naganap ang krimen, pero nagpalipat-lipat daw ang suspect para makaiwas sa huli. Una, ibigay po yung hustisya po sa ating pong mga kababayan na pinagagawan nito pong mga suspect po or ito pong mga wanted person na mga hinahagilap po ng PNP HPG. Sinisika pa namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong na sa detention facility ng HPG. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Patuloy na bumababa ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa ayon sa huling tala ng Health Department. Bumaba na sa 18 ang tinamaan ng leptospirosis nitong August 17 to 21 kumpara sa lagpas 1,000 kaso noong August 3 to 9. Isang linggo matapos ang hagupit ng mga bagyo at habagat. Gayunman, di pa rin inaalis ang posibilidad na magbago ang bilang dahil patuloy pa ang pagkalap ng datos at nakaalerto pa rin ang mga DOH hospital lalo't tag-ulan pa rin. Sa kabuuan, mahigit 4,000 kaso na ng leptospirosis ang naitala mula June 8 hanggang August 21. Samantala, bukas ngayon ang mga health centers sa lungsod ng Maynila para sa libreng doxycycline kontra leptospirosis. Pero mga kapuso, paalala muli ng DOH, kinakailangan ng reseta ng doktor bago uminom nito. Kaya magpakonsulta muna kung lumusong sa baha, may sugat man o wala. Mga kapuso, long weekend tayo dahil holiday sa Lunes, magiging maulan pa rin kaya? Alamin natin ang latest sa panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ivan. Mga kapuso, nakalabas na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Isang, pero pumasok naman ang panibagong low pressure area na ngayon tumaas na rin ang tsansang maging bagyo ayon po sa Pag-asa.
Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area sa layong 930 kilometers silangan po yan ng Southern Mindanao. Nasa high o mataas na po yung posibilidad nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras at kung matuloy ay papangalanan po na Bagyong Jacinto. Ayon po sa Pag-asa, posibleng kumilos po ito papalapit dito po yan sa may northeastern Mindanao sa mga susunod na oras o bukas, saka po lalapit yan dito sa may eastern Visayas o kaya naman po dito sa bahagi po ng Bicol Region sa mga susunod na araw. Pwede pang magbago ang galaw nito kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Sa ngayon, naramdam na rin po yung epekto ng trough o yung po extension o bahagi po ng mga kaulapan nitong nasabing LPA. Dito yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kasabay rin po ng patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat at makakaapekto po yan sa ilang bahagi pa rin ng Pilipinas. May natitira rin pong epekto yung trough o extension naman ito pong dating Bagyong Isang kahit po nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility pero dito na lang po yan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga po bukas, wala pa naman gaano mga pag-ulan sa halos buong bansa maliban po dito sa western sections po ng Luzon, ganoon din dito sa may eastern Visayas, pati na rin po sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Pagsapit po ng hapon, mas marami ng uulanin kasama po dyan ng halos buong Luzon mula po yan Northern, Central and Southern Luzon at meron pong posibleng mga malalakas sa pag-ulan dito po yan sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ganoon din dito sa malaking bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Kaya doble ingat pa rin sa posibilidad po ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. May tsansa pa rin po ng ulan sa ilang lungsod dito po yan sa Metro Manila, lalo na po yan bandang tanghali at ganoon din sa hapon. Sa atin namang extended outlook, posible pa rin pong makaranas ng mga pag-ulan lalong-lalo na dito po yan sa may Southern Luzon, pati na rin po dito sa may Visayas and Mindanao dahil nga po sa inaasahan natin na paglapit ng bagong sama ng panahon. May tsansa rin po ng mga kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.